Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa impilang ito. Ngayong araw ay ang pilot episode ng ating School on the Air for Coconut, Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Binabati natin ang mahigit 500 farmer enrollees ng ating programa mula sa unang distrito ng probinsya ng Cagayan. Kakasama po ninyo sa ating pilot episode, J.R. Soriano Bantad, kasama ang ating panauhin at resource person na si Dr. Clarice Marayag Alaska, ang OIC Center Director ng ATI Region 2. Ang SOA for Coconut na ito ay nahatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center, Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, at ang Philippine Coconut Authority at ang mga provincial at municipal local government units sa probinsya ng Cagayan. Binabati rin natin ang lahat ng coconut farmer mula dyan sa bayan ng Apari, Bagao, Bugay, Calmalanyugan, Gataran, Gonzaga, Lalo, Santa Ana at Santa Teresita. Magandang araw po at maligayang pakikinig sa ating School on the Air. Welcome po sa pilot episode ng ating School on the Air for Coconut, Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagnunugan. Ang SOA for Coconut ay isang programang nagbibigay ng impormasyon sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka, lalo na sa pagtatanim ng nyog. Ating pilot episode, ibabahagi sa atin ni Dr. Clarice Marayag Alaska ang overview ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Narito ang ating OIC Center Director. Isang masagana, matatag at progresibong araw sa ating lahat. Ngayong araw ang ating unang episode ng ating School on the Air on Coconut Production and Processing. Kaya nais ko pong batiin ang lahat ng ating mga enrollees sa District 1 ng probinsya ng Cagayan. Ito po ang ating Year 2 ng ating School on the Air. Ang ating Year 1 ay naganap para sa mga coconut farmers natin ng District 2 ng probinsya ng Cagayan. Kaya naman sa ating Year 2, ito naman ay para sa ating mga farmers sa District 1 ng Cagayan. So magandang araw sa inyong lahat. At ngayong araw, ang ating unang topiko sa ating School on the Air ay ang overview ng ating Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ito pong ating CFIDP na tinatawag o Coconut Farmers and Industry Development Plan ay nabuo dahil sa Republic Act 11524 na mas kilala bilang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ito po ay naprubahan ng ating Pangulo noong Pebrero 26, 2021. Ang programang ito ay naglalayon pataasin ang produktibidad at kita ng ating mga magsasakang magdinyog, mapababa ang antas ng kahirapan, at mapataas ang kalidad ng edukasyon at pagkakapantay-pantay sa lipunan. At ang pangatlo, magkaroon ng rehabilitation at modernization ng industriya ng nyog tungo sa pagtaas ng productivity ng lahat ng ating mga sakahan. At ito pong ating CFITF na ito ay ipapatupad natin sa loob ng 50 taon at gagamitin para sa kapakinabangan ng industriya ng nyog. Ang ating CFIDP na ito o tinatawag nating Coconut Farmers and Industry Development Plan ay mayroong 6 na component programs. Ang una dito ay ang ating social protection, pangalawa ang Farmers Organization and Development, pangatlo ang hybridization, pang-apat ang farm rehabilitation and improvement, panglima ang integrated processing, at ang panghuli ay ang support services. Para sa social protection, ito ay kinabibilangan ng health and medical na kung saan ito ay pamamahalaan ng ating partner implementing agency. Actually, ang lead agency, ang Philippine Coconut Authority. So, 10%
of the fund ng ating CFIDP ay inallocate para sa health and medical assistance para sa ating mga coconut farmers. Pangalawa na nakapaloob sa social protection ay ang crop insurance. Ito naman ay pamamahalaan ng PCIC or Philippine Crop Insurance Corporation na kung saan 4% ng budget ay mapupunta rin sa PCIC para sa crop insurance ng ating mga coconut farmers. Ganoon din, mayroon ding scholarship na nakapaloob sa social protection na ito ay imamanage ng CHED o ng Commission on Higher Education. No? At 8% ng budget ng ating CFIDP ay mapupunta sa CHED para sa scholarship program para sa mga anak ng ating mga coconut farmers na gustong kumuha ng kursong agriculture at iba pang related courses. At kasama rin sa social protection ang training na kung saan ang ATI at TESDA ay magtutulungan sa pag-implement ng mga training programs para sa ating mga coconut farmers. So 8% din po ng budget ng ating CFIDP ay mapupunta sa ATI and TESDA for the implementation of training. And then yung sabi ko kanina na pangalawa sa component programs ng ating CFIDP ay ang Farmers Organization and Development na kung saan ang CDA o Cooperative Development Authority ay mag-spearhead ng pag-organize at pag-empower ng ating mga coconut farmers sa pamamagitan ng cooperative. So 5% of the budget of the CFIDP ay mapupunta naman sa CDA for the Farmers Organization and Development. Ang pangatlong programa ay ang hybridization na kung saan ito ay mayroong hybrid production through the PCA. 15% po ng ating budget ay mapupunta sa hybrid production ng ating coconut. Mayroon ding research component on hybrid in partnership with DOSTP card. 5% of the budget ay mapupunta rin sa kanila. And then, sa pang-apat na component program ay ang farm rehabilitation and improvement. Ito ay kinabibilangan ng intercropping na kung saan ang DA sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program ay magpo-promote ng coffee and cacao as intercrops sa ating coconut production. And then, ang BAI naman, ang Bureau of Animal Industry ay mayroon naman silang ipopromote na animal integration. No? So, meron silang mga ipamimigay na mga native cattle, native goats na ibibigay sa ating mga coconut farmers na pwedeng i-integrate ng ating mga coconut farmers sa kanilang coconut farms. At ang NDA naman, National Dairy Authority, ay mayroon din silang programa on dairy integration. So, mayroon din po tayong dairy cattle and dairy goats, na ibibigay naman sa ating mga coconut farmers. At ang panglima na component program ng ating CFIDP ay ang integrated processing, na kung saan through PhilMec ay mayroong pamimigay ang gobyerno sa pamamagitan ng PhilMec na shared facilities for cocoa processing. So, medyo malaking budget din po ang i-allocate ng gobyerno for the shared facilities for cocoa processing. 10% ay mapupunta sa project na ito. And for support services naman po, ito yung pang-anim na component program ng ating CFIDP. Mayroong 3 nakapaloob na proyekto or services dito. Unang-una ay ang credit program na kung saan ang DBP at LBP, yung Development Bank of the Philippines and Land Bank of the Philippines, ay mayroon din silang pamimigay na credit assistance para sa ating mga coconut farmers. And then, through the DTI naman po, o Department of Trade and Industry, mayroon din po silang gagawing research, marketing and promotion sa mga produkto ng ating
coconut farmers. And may kaakibat din pong support service sa infrastructure development. Ito ay in partnership with DPWH or Department of Public Works and Highways, na kung saan sila ay papasok upang implement ng mga infrastructure project na makakatulong sa ating mga coconut farmers. Of course, itong mga serbisyong ito ay makakatulong upang makapag-increase ng productivity at income ng ating mga coconut farmers, magkaroon ng alleviation sa poverty, education at social equity ng ating mga coconut farmers, and rehabilitation at modernization ng coconut industry towards farm productivity, no? So sa pamamagitan ng iba't ibang implementing agencies, actually mayroon po tayong 15 implementing agencies na magtulong-tulong upang maiangat ang industriya ng nyog sa ating rehiyon, maiangat din ang status of living ng ating mga coconut farmers sa pamamagitan ng nabanggit nating mga iba't ibang serbisyo, iba't ibang programa sa ilalim ng ating Coconut Farmers and Industry Development Plan. At sino-sino naman ang maaring mag-benefit sa or ma-qualify na maging recipients ng programang ito? Ang pinaka-basic na qualification ng ating mga coconut farmers upang maka-avail ng iba't ibang services ng ating CFIDP ay unang-una, kailangan sila ay nakarehistro sa NCFRS o yung tinatawag nating National Coconut Farmers Registry System. Katulad lang po ito ng RSBSA, ng Department of Agriculture. Dito naman sa CFIDP ay kailangan ang ating mga coconut farmers ay nakarehistro sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS, no? So kailangan po kung kayo ay hindi pa registered, no, na coconut farmers sa NCFRS, lumapit lamang po kayo sa opisina ng ating Municipal Agriculture sa inyong bayan upang magparehistro at maging qualified na recipient ng ating CFID. Shared facilities, no? O kayo ay isang organization, isang kooperatiba, kailangan din po na kayo ay registered na farmers cooperatives or association sa PCA, no, sa PCA. So kailangan kung kayo ay kooperatiba or association ay magparehistro din kayo sa PCA para maging accredited organization kayo ng ating coconut farmers, ano? Isa 'yon sa mga requirements, ano, upang maka-avail ng serbisyo sa ilalim ng ating Coconut Farmers and Industry Development Plan. At sa mga specific na mga requirements ng ating mga recipients, like for example, doon sa ating scholarship, kailangan sila ay anak ng ating mga coconut farmers na registered sa NCFRS, yung ating crop insurance, yung mga trainings, no? At iba pang mga services na gusto nyong i-avail. Unang very basic po ay kailangan kayo i-rehistrado sa NCFRS, no? And then sa parte ng training, no, since yun yung ating ini-implement sa Agricultural Training Institute, no? Yun yung ating parte sa CFIDP implementation na ito. Kailangan po na yun na nga din, pareho din, miyembro kayo ng organization at mga kooperatiba ng ating mga magsasaka na rehistrado din kayo dapat sa NCFRS. Okay? At syempre lahat ng mga makaka-avail ng services ng ibang ahensya, like for example, kung gusto niyo maka-avail ng mga native animals or dairy animals, no, dairy cattle and dairy goats, no, ay kailangan dumaan muna kayo sa pagsasanay, no. So sa pamamagitan ng PCA, lahat ng magiging recipient ng iba't ibang agencies like NDA, BAI, DA, RFO through the HVCDP and others, sasubmit nila sa amin, no, i-endorse na nila ang listahan ng ating mga coconut farmers na mag-a-attend ng training sa iba't ibang
integration, ano? Para sa ganon, kayo din ay ma-qualify na maging recipient ng mga ahensya na nabanggit ko kanina. And then, kung ang gusto nyo namang i-avail ay yung mga para sa specific services ng iba't ibang programa na yon, ay para sa programang pangkalusugan ay mayroong inpatient benefits, ganoon din ang outpatient, may konsulta, may iba pang benepisyo sa hinaharap, no, na ibibigay ng Philippine Coconut Authority sa pamamagitan ng kanilang program sa pangkalusugan o yung sinasabi natin kanina na health and medical. Para naman sa crop insurance, ang services ay ibibigay sa atin ng ating PCIC ay mag-implement sila ng coconut tree mortality insurance at yield loss insurance product package, no? So yun yung ating aabangan na kailangan ng ating mga tanim na nyog ay irehistro natin sa PCIC para covered ng crop insurance. Ano, kapag ito ay may damage, pwede nating i-avail yung serbisyong binibigay ng PCIC. So, scholarship, through CHED, ay ang services na binibigay nila ay mayroon silang program para sa undergraduate scholarship at mayroon din silang program para sa mga graduate scholarship. Kaya doon sa mga grade 12 na estudyante nag-graduate ngayon o nakagraduate na for this year, ayan, kung gusto nyo maging scholar ng CHED, no, sa pamamagitan ng ating scholarship, ay pwede kayong mag-inquire sa Commission on Higher Education kung paano natin ma-avail itong scholarship program ng CHED under the CFIDP. Sa trainings naman, at farm school na ini-implement ng ATI at ng TESDA, ang mga services na ibibigay namin sa ating mga coconut farmers ay unang-una ang strategic communication at administration ng ating e-learning courses, ano? At mayroon tayong mga pagsasanay at iba pang mga activities, ano, na may kaugnayan sa intercropping ng ating coconut. Ganoon din, meron tayong sinacertify na maging learning site for agriculture o tinatawag nating coco-based learning site. At meron din tayong pwedeng ibigay na grants sa ating mga extension service providers, no? Mga activities sa pagpaplano, pagsubaybay at pagsusuri sa implementation ng ating mga programs, pagsulong ng training regulations, competency standards at competency assessment tools, no? Lalo na yung sa parte ng TESDA. Ganoon din ang pagbibigay ng TESDA ng scholarship programs sa ating mga coconut farmers and iba pang mga beneficiaries. At pagpapatupad ng trainers training methodology, no? So sa amin sa ATI, marami tayong trainings, no, na ibinibigay. Meron tayong training on good agricultural practices sa coconut. Mayroon din tayong training on native chicken production, meron tayong training on native cattle production, native pig production, mayroon din tayong training on dairy cattle and dairy goat production. Okay? Yun ay ang serbisyong ibinibigay natin sa ilalim ng training with ATI and TESDA. Para naman sa organization ng magsasaka, no? Sa industriya ng nyog, through CDA, ang mga serbisyong ibinibigay nila ay, ayun, para makaparehistro kayo bilang isang kooperatiba ng mga magsasaka ng niyog, kailangan magsasagawa din sila ng capacity building training ukol sa cooperative management at enterprise development, no? And then implementation ng support mechanism. Nagbibigay din sila ng tulong pangkabuhayan, no, sa ating mga kooperatiba ng coconut farmers. So, yun yung ating aabangan din na ibibigay sa atin ng Cooperative Development Authority. Sa hybridization naman, sabi ko nga kanina, no, this is spearheaded by the Philippine Coconut Authority, lalong-lalo na sa hybridization operations. And pagdating naman sa research ay this is in partnership with PCARD, no? PCARD ng DOST.
So, meron silang research and development, may technology transfer and promotion, mayroon ding socio-economic and policy, may capacity building, knowledge management, at monitoring and evaluation. No? And meron din sila production ng hybrid seed nuts. Ito ay through PCA. Meron ding pagtatag ng mga communal hybrid nursery, strategic planting or replanting ng mga hybrid na rehistrado sa National Seed Industry Council or yung sinasabi nating NSIC. Pagtaas ng produktibidad ng mga dati nating mga hybrid palms, pagsuporta sa mga program ng hybridization at professionalization ng mga manggagawa ng niyog. So, yun yung serbisyo sa ilalim ng hybridization through PCA and PCARD. Sa intercropping naman, through DA High Value Crops Development Program, ang services na ibibigay nila ay rehabilitation at rejuvenation ng mga kasalukuyang lugar ng produksyon upang mabawasan ang mga puwang sa ating ani, pagpapalawak ng mga lugar ng produksyon, pagdatag ng mga nurseries, no? Yan ay sa intercropping. Na ito ay for the past years at ngayong year na ito, ang focus pa lang ng HVCDP is intercropping ng coconut with that of coffee and cacao, no? So, yun yung serbisyo sa ilalim ng intercropping ng HVCDP. Sa livestock naman, through BAI, ang kanilang services ay manukan sa niyugan. Ayan, so nagbibigay sila ng mga manok na pwede nating alagaan sa ilalim ng ating niyugan, kambingan sa niyugan, bakahan sa niyugan, at babuyan sa niyugan. Kaya sabi ko kanina, may mga ibinibigay silang mga native chicken, native goats, native cattle, at native pigs, no? Sa ating mga coconut farmers, qualified coconut farmers. Again, dapat sila ay registered NCFRS. Para naman sa dairy, through the National Dairy Authority, ang services na binibigay nila ay mayroon silang module ukol sa dairy kambing, ano, sa dairy goats, at module din para sa dairy cattle or dairy carabao, no? So yun yung meron silang 10 modules at 3 modules, no? 10 modules para dun sa kambing, 3 modules naman para sa dairy cattle or dairy carabao. Sa shared processing facilities ng PhilMec naman, ang kanilang ibinibigay na services ay construction ng mga shared facilities at pagtatag ng mga farm service crews. Ano? So kung ano yung need ng ating mga coconut farmers na facilities para sa processing ng kanilang produktong nyog, ay ito ang ibibigay ng PhilMec. No? Of course, this is through consultation, this is through needs assessment na gagawin ng PhilMec sa ating mga coconut farmers. And then, yung nasabi natin kanina na other support services ay yung programang pautang sa pamamagitan ng Land Bank at DBP, pananaliksik, pagkalakal at promotion sa mga pamilihan sa pamamagitan ng DTI, infrastructure sa pamamagitan ng DPWH, at mga patakaran at regulations ng mga ito. So, sa ating programang pautang, ang CFITF lending program, ang LBP at DBP ay may kani-kanilang silang saklaw, no? Base, of course, sa hatian ng probinsya, ang saklaw ng LBP at ng DBP. Infrastructure ng DPWH, ang kanilang services ay construction ng mga kalsada, facilities on production, post-harvest facilities, research or training facilities, pag-implement or pagtatag or rehabilitation ng mga facilities ng irrigation at iba pa. And priority nila na ibibigay ng mga facilities ay yung gagamitin for coconut coir
at mga solution gamit ang coconut, no? Ito yung coconut bioengineering para makontrol ang soil erosion at slope stabilization, no? Ganoon din sa construction ng mga kalsada at iba pang proyektong may kaugnayan sa infrastructure. Sa research and marketing and promotion through DTI, ang services nila ay pag-implement ng mga programang may extensive promotion sa mga pamilihan sa pamamagitan ng multimedia platforms upang paigtingin ang awareness, no, ng iba't ibang benepisyo ng buko, no, katulad ng nutritional value, nutraceutical value at health value ng buko para sa ating mga consumers. Ganoon din ang pag-organize ng mga local at international na trade fairs at iba pang mga product exhibit na pwedeng salihan ng ating mga coconut farmers at pagsagawa ng digital marketing. Okay? So, panghuli, gusto ko lang ulitin na yung number 1 na basic na qualification ng ating mga recipients sa ating CFIDP ay ang pagpaparehistro ng ating mga coconut farmers sa ating NCFRS. Ano? So, ano yung ating pamantayan na kayo ay qualified na magparehistro sa ating NCFRS? Kailangan kayo ay may-ari ng sakahan. Kayo ay pwedeng owner, at the same time tiller din. Kayo ay growers, meaning nagmamay-ari ng hindi bababa sa 0.5 hektaryang lupa na may 20 puno ng nyog pataas, no? Nangungupahan o nagtatrabaho sa inuupahan, mga farm workers at laborers. So yun yung mga qualified na magparehistro sa ating NCFRS. Kaya ano po yung hinihintay ng ating mga farmers na hindi pa rehistrado sa ating NCFRS? Magparehistro na po tayo, no? Lumapit lamang sa opisina ng ating municipal agriculturist sa ating bayan. And sa patuloy nating pakikinig sa ating School on the Air ay malalaman natin yung detalye ng iba't ibang programa, ng iba't ibang ahensya, no? Kung ano yung mga requirements sa pag-avail ng services ng BAI, ganoon din ng NDA, ng PCA, ng DARFO, and other implementing agencies. Sana patuloy nating pakinggan, patuloy tayong mag-participate sa ating School on the Air at hindi lamang doon kundi malalaman din natin yung tamang technologies sa pamamahala ng ating niyog, ano yung tamang teknolohiya sa ating coconut production and even processing, no? Kaya po hinihikayat ko ang bawat isa na patuloy na makinig sa ating School on the Air, patuloy na manood sa ating School on the Air upang kayo ay matuto, lalo nyo pang ma-improve ang inyong teknolohiya sa pagtatanim ng nyog, teknolohiya sa pamamahala ng nyog, ganoon din sa processing, upang sa ganon, yung problema natin na mura ang pagbili sa atin ng ating mga produkto ay magkakaroon ng value adding ang ating produktong nyog, no? Dahil pwede nating i-process later on ito sa pamamagitan ng ituturo sa atin through this School on the Air. Ating napakinggan ang pagpapaliwanag ni Dr. Clarice Marayag Alaska, ang OIC Center Director ng ATI Region 2, sa kanyang pagbibigay ng overview sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Kung mayroon po kayong mga katanungan o pagkaklaro sa nakalipas na paksa, maaari po kayong mag-text sa ating hotline 0949-889-6315 para sa mga smart subscribers upang ating sasagutin sa susunod na episode. At para naman po sa ating Kokotanong, magbigay ng isang component program ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magbigay ng isang component program ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP.
Ipadala ang inyong sagot sa ating hotline number 0949-889-6315 para sa mga smart subscribers. Huwag kalimutang isama ang inyong pangalan at address. Abangan sa mga susunod pang mga episodes ng ating School on the Air, masaganang kokobahayan, Radyo Eskwela sa Pagnunyugan. Maraming salamat sa lahat ng tumutok at nakinig. Nawa ay marami po kayong napulot na aral ngayong araw. Muli, ako si J.R. Soriano Batad, pansamantalang namamaalam. Magandang araw po sa inyong lahat at God bless.